Naku, 'pag nagkataon ay mukhang mauunahan daw ng San Miguel Beermen itong NLEX Road Warriors pagdating dito kay Christian David. Kung inyong magugunita, lumabas na yung balita na ito raw si Christian David ay gustong kunin ng NLEX Road Warriors at ino-offer nilang kapalit si Brandon Ramirez at si Cyrus Torres. Pero ngayon naman daw itong San Miguel Beer ay gumagawa na rin ng counter offer at ibibigay naman daw dito sa Blackwater Bossing si Jeron Teng plus isasama nila itong si JM Calma. So on paper mukhang mas maganda yung ino-offer ng San Miguel para dito kay Christian David. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit iyan ang gustong piliin ng Blackwater kung sakasakali. Kaya nga tignan natin kung tataasan ng NLEX yung i-offer nila para dito kay Christian David. Dahil of course ang gusto kasi nitong NLEX Road Warriors maging mas maganda yung kanilang lineup. Pero depende rin kasi yan kung ano naman ang magiging kapalit nito dahil syempre hindi naman basta-basta na lang papayag itong NLEX na magbitiw ng mga top players. Kinakailangan nilang evaluate kung magiging maganda yung para sa team nila. Pero ang San Miguel ready na raw napakawalan to si Calma at si Teng para makuha si Christian David. Kung makuha ng San Miguel si Christian David, ang laki bigla ng frontcourt ng San Miguel. Meron kang Junmar Fajardo, Mo Tautua, meron ka pang Rodney Brondial, si Christian David, si Andres Cahilig. Kaya ang laki bigla ng San Miguel kung mangyayari ito. Tandaan natin na dito rin yung San Miguel na nakikipag-usap para makuha itong si Bearfield at o kaya itong si Evan Nelly. Kaya medyo matindi yung magiging lineup ng San Miguel dito. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong San Miguel ay determinado raw talaga na gumawa ng hakbang dito para sa kanilang prangkisa. Alam naman natin ng SMB pag galing sa talo sa isang conference, usually gumagawa yan ng mga trade kaya mukhang ito na nga yung nangyari para dito sa San Miguel Beermen. Kaya ito yung maganda talaga na example kung paano sila nagpaplano. At ngayon naman itong Phoenix Fuel Masters daw ay gumagawa rin ng hakbang para naman yung kanilang mga big men ay magkaroon ng mas magandang resulta dito sa kanilang gagawing mga moves. Dahil alam natin na kinuha na ng Phoenix ito si Justin Chua at gusto pa raw nila to na madagdagan. Mukhang gusto raw ngayon gawin ng Phoenix ay kunin naman daw itong si Larry Moyang mula sa Converge Fiber Xers at kung maaari daw baka makuha rin nila si Sunny Steele mula sa Hinebra. So naghahanap ng mga big men itong Phoenix na po pwede nilang mailagay dito sa kanilang roster. Hindi natin alam kung ito yung magtatagumpay pero sa totoo lang, itong mga gustong kunin ng Phoenix mga madali naman yan. Tapos si Larry Moyang at si Sunny Steele ay mga bench players. So kahit second round draft pick o bench players din nilang ipalit, pwede. Kaya itong trade na to na gustong gawin ng Phoenix at tingin ko magiging maganda yan. Itong si Justin Chua, si Sunny Steele at itong si Larry Moyang mga role players yan at nababagayan sa Phoenix. Lalo na at yung kanilang main man ay itong si Kai Balungay na inaasahan natin na makare-recover na sa darating na Governor's Cup. Kapag okay na to si Balungay, plus nandiyan si Will Gosum at itong si Jason Perkins, maganda na yung lineup nitong Phoenix Fuel Masters. Kaya sa tingin ko, iyan yung magiging okay na okay talaga para dito sa kanilang roster. Kaya naman sa tingin ko, magiging mas malakas itong Phoenix Fuel Masters sa darating na conference. Lalo na at alam natin na magiging isa sila dito sa mga teams talaga na inaabangan ng marami. Lalo na at nakapasok na sila sa playoffs dito sa unang conference pa lamang ni Charles Chu. Kaya iyan talaga yung inaasahan natin na mangyayari dito sa Jewel Masters. At talaga namang isa na to dito sa magiging maganda para dito sa Phoenix. Kaya good move ito para sa kanilang lineup.